Sa di kalayuan, pinuntahan din namin ang Freedom Shrine ng Aklan. Dito sa likuran ko makikita yung Freedom Shrine. Dito daw inilibing yung 19 martyrs ng Aklan. Bale, dito meron silang 19 martyrs. Sa Bigan, 3 lang. Sunod natin puntahan ang Bakawan Eco Park. Tingnan natin kung anong meron doon. Dito sa likod ko yung Bakawan Eco Park. Dito natin ma-experience yung 15 to 20 minutes walk through Kawayan Bridge. At dito rin sa Bakawan Eco Park, nanalo sa Gawad Oak Awardee. Bakawan Eco Park is a multi-awarded park. It is a Galing po Oak Awardee. And you'll experience yung 15-minute na bamboo bridge namin. It's a really long one. And then you'll see yung beauty of nature. Yung flora and fauna, you'll be impressed with the area. Dito po sa Bakawan Eco Park, ano po yung makikita dito? Ang makita po dito sa Bakawan Eco Park yung mga punong kahoy. Itong punong kahoy na ito, yung mga kahoy na nabubuhay dito sa shoreline. So yung mga punong kahoy na yon, iba-ibang species, yun ang tinatawag namin na mangrove. Ano po yung importance ng lugar na ito dito sa Kalibo? So kasi nung before 1990, yung lugar po na ito is parang sasabi namin na coast. Yung parang along the coastal area na before wala kang makita na punong kahoy dito. So during the high tide, yung tubig dagat ng high tide aabot sa karsada. Noon, walang makikitang kahit isang punong kahoy ang lugar na ito. Kaya naisipan ng DNR na taniman ng mangrove ang 50 hektaryang lupain nito. So within 19 years na ngayon, itong mangrove reforestation project, sa simula na 50 hectares, ngayon na higit na 100 hectares. At saka yung pinakamalaking benepisyo sa lugar na ito, itong mangrove forest na ito is naging buffer zone. Nung una, naging buffer zone siya sa malakas na hangin, malakas na alon. So ngayon na mayroon na mangroves dito, walang alon na dumarating doon sa tabi ng karsada, wala ng hangin na i-impact dito sa mga bahay-bahay sa tabi ng shoreline. Actually, it's not a natural na pag-grow ng mangrove. It was reforested. And it was the most successful reforestation, I think, in Asia. Yun yung nangyayari kaya nilagyan ng Galing po Oak Award. Maraming natutulungan ang proyektong ito, tulad ng mga walang trabaho. Dito sila kumukuha ng mga pwede nilang ibenta, tulad ng mga shell, limango, isda, at kung ano-ano pa. Libre po ba yung pagkuha nila dito ng mga shells? Libre dito kay open yan sa mga kasi ito naman na project namin. Hindi lang yan sa bawa sa membro lang. Ito kami para kami tumutulong din sa mga tao na walang hanap buhay. So hindi kami na kukuha sila, namin ng porsyento. Yung sa amin lang na yung project, hindi lang nila sisirain. Yung puno ng mangrove, marami pala siyang purpose. Isa na dito, pag namatay, ginagawa nilang uling. Tapos ngayon yung ginagawa ni Manang, kumukuha siya ng tamilok. Yun yung isa sa delicacy nila dito sa Kalibo. Yun yung titikman natin. Ito yung ulo. Ganito? Ito. Ayan o yung Ganyan kalaki? Kung anong laki ito ng daanan ng bahay niya, yun din kalaki yung yung tamilok. Ay, nakakapit. Dalawa niya na. Ha? Sige. Ito yung tinatawag nilang tamilok. Lalagyan lang ng suka. Yun. And may ulo.
sarap. Para ring talaba. Maliban sa mga napuntahan natin, meron pa silang Ati-Atihan Village at Piña Village. If there are visitors, we cater also para ma-satisfy namin yung ano nila, yung needs nila. One way is through our Manggad it Kalibo or the Wealth of Kalibo. Ito yung tinatawag namin na tourism package. Included dun yung ano, yung one is the Ati-Atihan Village, where yung visitors, when they go there, they can experience yung ano, yung pag-sadsad, yung beat ng drums, yung ati-atihan. Also, they can wear costume. They can also put on yung uling. Aside from the Ati-Atihan Village, there is also the Piña Village. Now, the Piña Village, it is one way of showcasing also the queen of Philippine fabric, which is the piña cloth. You can see yung process. You can watch the process how it is being turned from that leaf, piña leaf, into a fabric. Tumingin-tingin din kami ng mga souvenir items na pwedeng pampasalubong. And I am inviting you to come over to visit our town, to experience the fun, lalong-lalo na po yung Ati-Atihan Street Dancing, 15, 16, 17 of January, at yung Food Fest sa Kalye, 20 to 24 ng June, at yung Foundation Day ng Kalibo, November 3. Pagkatapos natin libutin ng bayan ng Kalibo, syempre mawawalan ba naman ng pagbili ng souvenir? Kasi minsan na lang tayo mapunta dito, di ba? Tapos sa mga turista dyan, iniimbitahan ko kayong pasyalan ng bayan ng Kalibo. Dito ay one-stop shop sa mga turista. Tsaka sa mga mahilig sa kasiyahan. Sa January po yan, yung Ati-Atihan. Sabi nila, Ati-Atihan Town of Kalibo. Dito na naman nagtatapos ang ating trip para sa week na ito. Abangan nyo ulit kami next week dahil ibang bayan naman ang ating papasyalan. Laging tandaan mga kaibigan na ginagawa namin to dahil trip lang.